What's up guys? This is Lijan and welcome to Lijan's Story Vlog. Welcome back mga Kaligyan Story at nandito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento, ang part 3 ng Ang Kadenang Bakal or The Story of David. Pero bago pa tayo magpatuloy mga Kaligyan Story, shoutout po muna tayo kay Regalado Cruz Magat, kay Jeremias Gloria, kay Ayer1231, kay iCorpus ng North Cotabato, hello po sa inyo dyan, kay Dr. Don Roel Arias ng Danau City, Cebu, hello po sa inyo dyan, kay Prince Henry from Paris, kay Divine Grace Kabuang Mejia ng San Carlos, Pangasinan, hello po sa inyo. Kay Eli Agustin Pilar ng USA, hello po. Kay Sam Nepomuceno, kay Nepomuceno Sogilon ng Negros Occidental, hello po sa inyo dyan. Kay Marben C. Manyosa Jr. ng Misamis Oriental, hello po. Kay Chodoro Beltran, kay Ronaldo Mancada ng California, hello po idol. Kay Michael Anthony D, kay Renaldo Gariel at Romeo Afo ng California, hello po sa inyong lahat. At mga Kaligyan Story, nandito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento. Tara, samahan niyo po ako. May mga bagay na hindi natin kontrolado, lalong-lalo na ang sinisigawan ng ating puso. Dahil kahit ano pa minsan ang dinidikta ng ating isipan, ay madalas puso pa rin ang nagiging batayan ng mga desisyon natin sa buhay, lalo na pagdating sa usaping pag-ibig. Namalayan ni David ang sarili niya na kumakatok na sa pintuan ng bahay nila Vince. At laking gulat nga ni Vince nang pagbuksan niya ang pintuan at si David ang nasa kanyang harapan. Nagtama ang kanilang mga mata at mga ilang sandali lang ay dali-dali nang lumapit si David kay Vince. Kinabig ang mukha nito palapit sa kanya at hinalikan na nga ni David si Vince. Oo, di na kinubli pa ni David ang nararamdaman niya para kay Vince. Nahirapan din siya na sundin ang sigaw ng puso niya. Basta ang alam niya, gusto niya ang ginawa sa kanya ni Vince na paghalik sa kanya. Kumakabog ang dibdib nila pareho, dala ng kaba, pananabik, at ang takot sa kanilang sarili na baka nabibigla lang sila pareho. Naghiwalay ang mga labi nila at minsan pa ay nagkatitigan sila. Tila nag-uusap ang kanilang mga mata at nagsasabing gusto nila ang isa't isa. At muling naglapat ang kanilang mga labi, mas mapusok at maalab ang kanilang halikan. Dahan-dahan nilang tinanggal ang kanilang kasuotan habang papaakyat sila sa taas ng kwarto ni Vince. Kinaumagahan, nagising sila Vince at David sa mga katok ni Paul sa kwarto ni Vince. Dali-daling pinulot ni David ang kanyang mga damit at nagtago sa loob ng tokador. Baka mahuli siya ni Paul doon na magkasama sila ng kuya niya. Kuya, bakit parang puyat na puyat ka? Tanghali na, ang bungad ni Paul kay Vince nang pagbuksan nito ng pintuan. Punta lang ako sa resort, wala pa raw si David doon. May mga tourist daw ang pagpapaalam ni Paul. Si Vince at David naman ay nakahinga ng maluwag noong nakaalis na si Paul at si David ay dali-dali na din na umalis. Masaya si David, abot tainga ang mga ngiti niya, tila nasa alapaap ang kanyang pakiramdam. David, masaya ka yata ngayon. Magkasama kayo ni Greta kagabi ano? Ang tukso ni Paul kay David. Hindi ang sagot naman ni David. Di lang niya masabi kay Paul na si Kuya Vince niya ang kasama niya kagabi at pinagsaluhan nila ang init ng magdamag. Naaalala niya tuloy ang maiinit na tagpo nila ni Vince kagabi at namiss niya bigla si Vince.
Ngayon lang nakaramdam ng ganitong pananabik si David. Naalala lang niya si Vince ay nag-iinit na ang pakiramdam niya at kung maaari ay gusto niya agad itong makita. Samantala si Vince ay kinuha ang laptop niyang computer. Inspirado siyang magsulat at simulan na ang bago niyang proyekto. Mahaba ang mga ngiti niya at ang ganda ng pasok ng mga ideas niya. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Napapagaan nito ang araw mo, pati na ang mundo mo. Bagay na matagal-tagal na ding hindi naramdaman ni Vince sa buhay niya, ang ma-inspired. Kinahaponan pag-uwi ni David sa bahay nila ay naabutan niya si Greta. Nakapagluto na ito ng hapunan at sabay na silang kumain ng tatlo ng lola niya. Open na kasi si Greta sa bahay nila. Bukod sa magkababata sila, ay magkasintahan pa sila at doon na din minsan natutulog. Pagkatapos nilang kumain ay naligo na si Greta at nasasala na sila ni David. Ang madalas nilang ginagawa, nanonood muna ng pelikula. Balita ko dumating ang kuya ni Paul at lagi daw kayo magkasama, ang sabi ni Greta kay David habang nakahiga ito sa kandungan ni David. Oo, ang hindi maitagong saya sa mga sagot ni David kay Greta. Di ba bakla yun, si Lahis? Bakit ka laging sumasama sa kanya? Ang tanong ulit ni Greta kay David. Ano naman, mabuti naman yung tao. Saka wala namang masama kung magkasama kami. Ang medyo naiinis na sagot ni David kay Greta. Batid ni Greta na walang epekto ang pagpapakita niya ng motibo kay David ngayon na makipagtalik. Dati-rati kasi, pag hinihimas ni Greta ang hita ni David, ay hinihila na niya agad ito sa kwarto. Kabisado na kasi ni Greta ang kilitin ni David. Pag ginagawa niya yun dati, ay nagbabakbakan agad sila sa kwarto. Pero ngayon ay tila manhid si David at walang init siyang nadarama ngayon kay Greta. Kaya naman si Greta ay dali-daling tumayo. Sa inis ni Greta ay dali siyang tumayo at kinuha ang bag niya. Makauwi na nga, ang sabi nitong nagmamaktol. Saan ka pupunta? Ang tanong ni David sa kanya. Uwi na, parang wala din ako kasama eh. Ang sagot ni Greta at lumabas na siya ng pintuan. Hindi na nga napigilan ni David si Greta sa pag-alis at si Greta ay nagtataka din. Hindi siya sinuyo ni David na wag mo nang umalis. Lumipas ang ilan pang mga araw at napapadalas ang lihim na pagtatagpo nila Vince at David. Ang mga lihim na sandaling masasaya at punong-puno ng maiinit na tagpo. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan nang bumalik ni Vince sa Maynila at kinagabihan nga ay kasama ni David si Greta. Oo, matalik din silang magkaibigan ni Greta at sa kanya lang din ito nagsasabi kung may problema siya. David, alam ko naman na kahit hindi mo sabihin. Nung una pa lang halata ko na, ang sabi ni Greta kay David. Ang ibig sabihin ni Greta ay tungkol sa kanila ni Vince at David. Si David ay tahimik at hindi rin maintindihan ang sarili. Nababalisa siya sa pag-alis ni Vince. Oo, aminin man niya o hindi, ay masaya siya pag magkasama sila. At hindi pa siya sigurado sa sarili niya kung ano ang pagkatao niya. Naguguluhan siya.
David, okay lang yan. Naiintindihan kita, ang sabi ni Greta. Bata pa lang tayo, kilala na kita. At sa nakikita ko ngayon, umiibig ka na kay Vince, ang patuloy na wika ni Greta. Sa palagay mo, Greta, okay lang? Ang tanong ni David. Ang importante ngayon, David, ay kung saan tayo liligaya at kung saan tayo komportable. Hindi na mahalaga kung sino pa ang piliin natin, sagot ni Greta. Salamat, Greta, ang sagot ni David at nagyakapan silang pareho ng mahigpit. Paano yan, David? Sister na tayo ngayon? Ang pagbibiro ni Greta at tawanan silang dalawa. Kinabukasan ay nakahanda na si Vince sa kanyang pag-alis. Babalik na siya ng Maynila at magsisimula na ang trabaho niya. Pasakay na siya ng sasakyan noong abutan siya ni David. At Vince, please, huwag ka na umalis, ang pakiusap nito kay Vince. David, kailangan ko nang bumalik. Paano tayo? At nagulat si Vince sa tanong ni David. Pati si Paul ay nagulat din sa sinabi ni David sa kapatid niya. Wala nga pala silang napag-usapan tungkol sa kanila. Basta, pag magkasama sila ay masaya silang pinagsasaluhan ang masasayang sandali. Lakas loob ng inamin ni David ang nararamdaman nito kay Vince at wala na siyang pakialam sa mga tao sa paligid. Vince, mahal kita, ang pagpapatuloy ni David. At si Vince ay di rin maipaliwanag ang nadarama sa pagkagulat dahil hindi siya umasa kay David. At ito na nga ang kinatatakot ni Vince, ang araw na kailangan niyang pumili, ang karir niya o ang puso niya ang susundin niya. Mga Kaligyan Story, dito po muna pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Samahan niyo po ako sa susunod na kabanata ng ating kwento at hanggang sa muli po, ako po si Lijan at ito ang Lijan Story Vlog.